at saan ba talaga tayo nabibilang at kung saan ano ang ating ngayong kinalalagyan para makapagtagumpay ka sa buhay nito. Kailangan kilalanin mo sino yung kalaban mo kasi pag hindi mo kilala, hindi mo alam, sinasamahan mo pa siya. Ano yung kalaban mo? So hindi ka magtatagumpay pag di mo kilala. Kaya dapat kilala mo ang na-distinguish mo at ganun din po, kilala mo na ang sarili mo ngayong ikay na kay Kristo na, ikay isang bago na nilalang. Kaya alam mo na ikaw ay bago na, may bago ka na paraan ng pamumuhay. No? So, pangalawa is by renewing the mind. Ano? Ngayon alam mo na yung kung sino ang kalaban mo, alam mo na kung ano yung identity mo, okay? Pero ganun pa man, yung isip mo hindi pa rin nagbabago. No? Kaya kailangan i-renew yung mind. So, para tayo magtagumpay sa buhay nito, yung pangalawang hakbang na ginagawa natin ay by renewing the mind. Baguhin mo na, bubarin mo na yung dati mong sistema ng pamumuhay na nagdadala sa iyo sa kapahamakan at yakapin mo yung bagong sistema ng pamumuhay na ibinigay sa atin ng Panginoon ngayong tayo ay na kay Kristo na. At pangatlo, kung nabago na yung isip natin, ito po ay ipamuhay na natin. So, paano ba ipamuhay ito? So ito po yung ating pangatlong hakbang para magtagumpay sa buhay nito. So bago po ang lahat, yung ating laging dinideklara, atin pong sabay-sabay itong bigkasin. 1, 2, 3. I am, I have, I can do, I am a disciple of Christ. In Jesus' name, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, ngayon po, ang ating topic naman is by living. Una, by knowing, by renewing. Ngayon naman, by living in the finished work of Jesus Christ. So, bago po ang lahat, ako po muna ay manalangin. Ama, salamat po sa pagkakataon na ito na kami po, Panginoon, ay makakapamuhay na mula sa tinapos mong gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, mahal na Ama, sa pagkakataon na ito na ito po ay aming marinig, matutunan at maunawaan at aming pong matanggap at maipamuhay, Panginoon. Salamat po, Panginoong Banalin, ng Espiritu na ikaw nagbibigay ng kaunawaan, karunungan, kaalaman at kapahayagan upang matanggap namin na maluwag, maliwanag sa aming mga puso at isipan ang katotohanan mula sa salita ng Panginoong Jesucristo. Salamat po at sa lahat po ng aming gagawin, ito'y makapagbigay lang ng kapurihan sa marangal mong pangalan at pagpapala naman po sa bawat isa na makikinig. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and Amen. Praise God. Praise the Lord. So, ang Diyos po ay nakita niya yung kalagayan natin. Kaya nga, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para po sa atin. At ang Panginoong Hesus ay naparito, no? Para tayo yung dating mga batay ay bigyan ng buhay. Ang sabi na, John chapter 10, verse 10, John 10, verse 10, sabi doon, ang magnanakaw ay naparito upang magnakaw, magwasak, at pumatay. Ngunit, anong sabi ng Panginoong Hesus? Ako ay naparito upang ang mga tupa ay bigyan ng buhay at ng kasaganahan nito. Ano? So, buhay, bakit bibigyan ng buhay? Dahil tayo ay dating mga patay. Kaya kailangan natin ay buhay. Ang pagiging Kristiyano ay hindi mula sa pagiging masama patungo sa pagiging mabuti, o hindi mula sa pagiging patay patungo sa pagkakaroon ng buhay. At hindi lang po buhay ang ipinangako ng Diyos sa atin. Ano pa? At magkaroon ng kasaganahan nito. Yun po ang katotohanan. Magkaroon tayo ng kasaganahan.
Kaya, ng bawat sumampalataya sa Panginoong Hesus ay dapat maranasan hindi lang ang buhay kung hindi ang kasaganahan. Sapagkat ang pinangako ng Panginoong Hesukristo ay hindi lang buhay kundi ang kasaganahan nito. Hallelujah. Ang sabi niya, Romans chapter 5 verse 17, sa pamamagitan ng isang tao ay naghari ang kamatayan. Sa pamamagitan ng pagkakasala ng isang tao pagsuway. Sabi dyan, sabay-sabay nga natin pong basahin. 1, 2, 3. Amen. So, kakaunti lang pala yung marunong bumasa dito. No? So, sabi dyan, anong pangako ng Diyos? Yun daw nagsitanggap ng kasaganahan ng biyaya at kaloob na katwiran sa pamamagitan ng isa ay maghahari sa buhay nito. Sino yung isang yon? Ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang Panginoong Hesukristo ay hindi namatay para tayo ay mamuhay ng talunan sa buhay nito. Ang Panginoong Hesukristo ay namatay at muling nabuhay upang tayo ay mamuhay na naghahari sa buhay na ito. Yun po ang purpose ng Diyos. Kaya kung tayo ay namumuhay na talunan, hindi yan ang ikinamatay ng Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ay namumuhay ng lubog sa problema, lubog sa utang, lubog sa sa kasalanan, hindi ka makaalis sa kasalanan, hindi yan ang plano ng Diyos. Hindi dyan namatay si Jesus. Siya'y namatay at muling nabuhay para ikay magtagumpay sa buhay na ito. Yun ang plano ng Diyos sa bawat isa na tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob na katwiran. Kaya nga, dito po tinuturuan tayo. Hallelujah. Ang buhay na pinagtagumpayan ng Panginoong Hesus ay buhay na matagumpay. At yung buhay na matagumpay na yon, ipamumuhay na lang natin. Kaya nga ang tawag sa atin, more than conqueror. Sapagkat hindi tayo ang nakipaglaban, pero tayo ang nanamasa ng premyo ng katagumpayan ng Panginoong Hesukristo. Siya ang nagdusa, siya ang nahirapan, siya ang namatay doon sa krus, pero tayo ang nagkaroon ng buhay. At tayo rin ay magkaroon ng kasaganahan. Ang sabi niya, 2 Corinthians chapter 8 verse 9, naalalaman natin ang kasaganahan ng biyaya ng Panginoong Hesukristo. Siya, bagamat siya'y mayaman, siya'y naging mahirap upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan o pagiging dukha, tayo naman ay yumaman. Yan po ang nangyari. Yan po yung pangako. Yan po yung dahilan. Kung bakit ang Panginoong Hesus ay namuhay ng mahirap sa mundong ito, siya po ay naghirap sa mundong ito, tumanggap ng kahirapan para po tayo ay magsiyaman. Kaya po hindi mo natatanggap o nararanasan yung ikinamatay ng Panginoong Hesus at kanyang sakay at kanyang muling pagkabuhay, there is something wrong. May mali. Maaaring mali yung iyong pinananampalatayanan o kulang ka sa kaalaman. Sapagkat sabi ng Diyos, my people perish for lack of knowledge. Hindi niya sinabi, my people perish for lack of money. My people perish because of Satan. Hindi po. My people perish for lack of knowledge. Yun lang po, kailangan natin knowledge. Kaya nga, first step is by knowing. Paano ka magkakaroon ng alam kung wala kang knowledge? Kaya nga, napakahalaga po na alam natin yung ating, yung may alam ka.
Hallelujah. Malaga po yung alam mo. Nasaan po ba yung kaalaman na dapat na mataglay natin? Ano sabi daw? Colossians chapter 2, verse 12. Basahin nga po na. Colossians 2, verse 2. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng kayamanan na lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay, si Kristo. Next verse. Na siya kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Na kanino daw lahat ng karunungan at kaalaman? Na kay Kristo. Kaya lahat po nung patungkol kay Kristo, ito po'y napakahalaga. The knowledge of Christ. Napakahalaga po nito. Next verse. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Kung tayo po hindi natin nararanasan yung kasaganahan, katagumpayan, paghahari sa mundong ito, isa lang ibig sabihin, nadaya ka. Yun po ang ibig sabihin. Kasi hindi po yun ang katotohanan. Ang katotohanan, binigyan tayo ng buhay at ng kasaganahan ito. Ang katotohanan, mag-ahari ka sa buhay na ito. Yun ang totoo. Ngayon, kung hindi mo nararanasan, ang sabi dyan, nadaya ka. Kaya ayaw mo yung nadadaya. Tama mo ba? Ayaw mo yung mandaraya. Kaya baka mamaya, nasa tabi mo lang yung madaya, mandaraya. No? Kasama mo lang. No? So, lahat ng kaalaman nasa Panginoong Jesus. So ngayon, ang ating pong una, by knowing. Next is, by renewing. And third, by living. Atin na pong ipamuhay. Hallelujah. By knowing, ano kailangan mo? Knowledge. By renewing, ano kailangan mo? Understanding. Kasi pag wala kang understanding, hindi mo mapapalitan yung nasa isip mo. Pag hindi mo naunawaan ng isang bagay, hindi magbago ang isip mo. Kaya, pero pag naiintindihan mo yung isang bagay, dun magbabago yung isip mo. So, ngayon pangatlo, by living, ano kailangan mo para may pamuhay ang tinapos na gawa ni Kristo? Yung matagumpay na buhay. Yung tinapos na gawa ni Kristo, yung buhay na matagumpay. Kaya hindi na natin kailangan ng hindi na tayo nagsisikap, hindi na tayo nag-struggle para makamtan yung matagumpay na buhay. Pinagtagumpayan na ni Jesus, ipamumuhay mo na lang yung katagumpayan. Yung nakahanda sa atin, buhay na matagumpay na. Hindi katulad ng araw, hanap ka ng hanap, paano ka magtagumpay sa buhay na ito? Lahat po ng kailangan natin pinagtagumpayan na ng Panginoong Jesucristo. Kaya tayo payaman, hindi ka pahirap. Kaya sabi nun, siyang nagdusa alang-alang sa atin upang sa kanyang kahirapan, tayo ay yumaman. Hindi ka pahirap, payaman ka. Yun ang tamang direksyon ng buhay natin. Pasagana, paunlad, hindi tayo pahirap. So, anong kailangan natin? No? Sa by knowing, knowledge, sa by renewing, understanding. Ngayon, sa by living, anong kailangan natin? By living in the finished work of Christ, ang kailangan natin ay wisdom. Yung wisdom. Yung pong knowing, it is a relational knowledge. Relasyon kay Kristo. Yung pagkakilala mo, yung knowledge na nasa sa'yo, relationship yun. Ibig sabihin, relational knowledge. Ginosko. Hallelujah. Hindi lang information. So, praise God.
So ngayon po, hallelujah, ang pinaka malaking pagkakamali po ng mga Kristiyano ay nag-i-struggle sila, gusto nilang maabot. They are trying to obtain through human effort what Christ has already accomplished through His death, His burial, and His resurrection. Tinatry pa natin makuha yung mga bagay na tinapos na ni Kristo. Tinatry natin maging matuwid, tinatry natin matanggap tayo, mahalin tayo ng Diyos. Hindi po, mahal ka na ng Diyos, tanggap ka na ng Diyos, ginawa ka ng matuwid, ginawa ka ng banal, para magtagumpay ka sa buhay nito. Tumanggap ka na ba? Matuwid ka na ba? Natanggap mo ba yung masaganang biyaya ng Diyos? Mag-aari ka sa buhay nito. Yun ang kailangan natin. Kasi ang pumigil sa atin, tayo ay naging makasalanan, tayo ay napunta doon sa sarili nating mga kakayanan, sarili nating pagsisikap, dumepende tayo sa ating sarili, kaya hindi tayo makapagtagumpay. Ngayon tayo tumanggap ng kasaganaan ng biyaya ng Diyos at kaloob na katwiran, ito na yung pagkakataon at itong nasa posisyon ka na para ikaw ay sumagana sa buhay. Ano man ang iyong kinalalagyan, ano man ang iyong saan ka man nabibila ngayon, ano man ang trabaho mo, nasa pamilya ka man, hindi ka dapat hindi panghihirap ang iyong direksyon kung hindi ikaw ay pabuti, payaman, pasagana. Yun po ang katotohanan. Pero paano natin makamit yun? Ngayon, yung tinapos na gawa ni Kristo sa pamamagitan ng ipamuhay natin. So, ang kailangan natin ay wisdom. Hallelujah. Praise God. Nang sabihin po ng Panginoong Jesus, yung po kasing knowledge and understanding and wisdom, may pagkakaiba po yan. Yung knowledge, ito po yung informasyon o yung relationship na natanggap natin. Yung understanding, ito po yung kaunawaan, yung wisdom, paano mo i-apply yung knowledge na natanggap mo. No? Yung knowledge, yung understanding, para maintindihan yung knowledge, yung wisdom, paano mo naman mai-apply, paano mo maipamuhay. So yun po yung kailangan wisdom. So, sinabi ng Panginoon sa Kristo, sabi niya, sa kanyang pagkamatay, sabi na, it is finished. No? Alam niyo po ang isang nakakalungkot, hindi lahat ng tao naghahanap ng kapatawaran ng Diyos. Hindi lahat ng tao naghahangad na makapiling ang Diyos. Kasi sinabi ng Panginoon, ang lahat ay nagkasala. Basahin nga natin, Romans chapter 3, verse 10 to 11. Romans 3, verse 10 to 11. Gaya ng nasusulan, walang matuwid, wala kahit isa. Verse 11, walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Sa totoo, wala namang humahanap sa Diyos. Wala. Tayo po'y natagpuan lang ng biyaya ng Diyos. Kaya nga, walang naghahanap talaga sa Diyos. Walang gusto ng kapatawaran. Alam nila lahat sila nagkasala, pero walang naghanap ng kapatawaran ng Diyos. Walang naghangad. Kung hindi dahil sa Diyos, tayo po ay mananatiling makasalanan. Hindi tayo lalapit sa Diyos. Hindi tayo pupunta sa Diyos. Sa biyaya lang ng Diyos, kaya po tayo nakalapit sa Panginoon. Hallelujah. Bakit po walang naghahanap sa Diyos? Kasi binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang puso ng tao. Binulag. Kaya hindi tayo naghahanap ng kalooban ng kapatawaran at hindi natin ninanasa na masunod yung kalooban ng Diyos. Hallelujah. Pero salamat sa Panginoon dahil lahat ng hindi natin hinahanap
ipinagkaloob niya sa atin. Hallelujah. Nang sabihin ng Panginoong Jesus, John chapter 19 verse 13, nang sabihin niya, doon sa krus, sabi niya, it is finished. John 19 verse 30, sabi niya, nang natanggal nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na. Sa English niya, ang sabi niya dyan, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. Ibig po sabihin, naganap na niya, natupad na. Alin? Lahat ng propesiya patungkol sa kanya, sa kasulatan ni Moses, sa mga propeta, at sa mga awit, lahat po tinupad na niya. Tinupad na ng Panginoon Jesus. Naganap na. Kaya sabi niya, tapos na. Tinapos niya na, maging ang lahat ng ating mga kasalanan, at tinubos niya na, binayaran na niya. Kaya it is finished. Hallelujah. Kaya nga, dahil tapos na, malaya na tayong makalapit sa Panginoon. Dahil tinapos niya ng lahat. Hindi yung aayusin ko muna yung buhay ko bago ako lumapit sa Diyos. O bago ako mag-church, ayusin ko muna yung buhay ko. Hindi mo kaya ayusin ang buhay mo. Inayos na ni Kristo, paniniwalaan mo na lang. Kay Kristo lang may maaayos ang buhay natin. Hallelujah. Kaya nga, mabuhay ka na sa katotohanan ito mula sa tinapos na gawa ni Kristo. Hindi ito tungkol sa pagsisikap mo na matanggap yung biyaya ng Diyos. Kung hindi, ipamumuhay mo na lang yung biyaya ng Diyos. Ang sabi niya, 1 Corinthians 15 verse 10, ganito po ang sabi. 1 Corinthians 15 verse 10. Hallelujah. Praise God. Datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawala ng kabuluhan, bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Ang sabi ni Paul, datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako'y nga'y ako. Ano man ang kanyang kinalalagyan ngayon, yun ay dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya, kung pinatawad ka na ng Diyos, ikay naging matuwid, ikay naging banal, ikaw ay naging anak ng Diyos, yan ay dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya, sabi niya, nung siya ay maging apostol, sabi niya, ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawala ng kabuluhan. Tumanggap ba kayo ng biyaya ng Diyos? Kung ganon, dapat huwag itong mawalan ng kabuluhan. Paano hindi nawalan ng kabuluhan? Anong sabi niya? Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Nagkaroon ng resulta yung biyaya, gumawa yung biyaya ng Diyos sa buhay ni Pablo. Kaya sabi niya, bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Ang dami niyang nagawa. Ano yung nagpagal? Pag sinabing nagpagal, hindi lang nagtrabaho. Kung hindi lahat ng kahirapan habang siya'y nagtatrabaho, gumagawa, naglilingkod sa Diyos, kanyang natiis. Bakit? Hindi dahil sa kanyang kakayahan, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo man, dapat hindi mawala ng kabuluhan yung biyayang tinanggap natin. Dapat makakapaghari tayo sa buhay. Si Pablo hindi nadaig ng hirap, hindi nadaig, natakot ng anumang pagbabanta sa kanyang buhay. Papatayin siya pero hindi siya natakot. Dumiretso pa rin siya sa paglilingkod. Kaya nga sabi niya, kahit buhay ko, nalubhang
mahalaga sa akin, hindi ko minahal. Matupad ko lamang ang ministeryong binigay sa akin ng Panginoong Hesukristo, ang magpatotoo sa mabuting balita ng biyaya ng Diyos. Hindi naman ng kabuluhan. Bagkus yung biyaya ng Diyos, yun ang nagturo sa Kanya. Ang sabi doon, Titus chapter 2 verse 11. Titus 2:11. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan ng lahat ng mga tao. Ano ang may dalang kaligtasan? Yung biyaya ng Diyos. Hindi yung pananampalataya mo ang may dala. Ang may dala, yung biyaya ng Diyos. Natanggap mo lang sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 12. Ano bang ginawa ng biyaya? Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Mga kapatid, yun po ang ginagawa ng biyaya. May ginagawa yung biyaya na tinanggap mo. Sabi diyan, tinuturuan ka na tumanggi sa kalikuan at mga kahalayan ng sanlibutan ito. Tinuturuan ka. Bakit? Kasi yung mga kahalayan, yung mga kalikuan sa sanlibutan ito, ito yung pumipigil ng pag-unlad mo. Ito yung pumipigil ng pagyaman mo. Ito yung pumipigil para makapagmahal ka ng totoo. Para ikaw ay sumagana sa buhay. Iyan ang pumipigil. Kaya nga ang sabi niya, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan sa sanlibutan ito. Para maranasan natin, alin, yung buhay na matagumpay, na pinagtagumpayan ni Kristo. Para maranasan natin. Hindi tayo laging sugatan, luhaan. Hindi po ganun ang buhay ng Kristiyano. Sabi ni Kristo, sabi niya, sa mundong ito, merong kapighatian, totoo naman. Hindi nawawala, nasa harapan mong panga. Yung kahirapan, kapighatian, iba-iba pa nga ng anyo. Merong tungkol sa relasyon, merong tungkol sa kahirapan, kawalan, meron sa karamdaman. Pero hindi para alipinin ka ng lahat ng yan. Kung hindi mapagtagumpayan mo ang lahat ng yan, makapaghari ka sa bayo, hindi ikaw ang pagharian ng mga ito. Yun ang pinagtagumpayan ni Kristo. Hallelujah. Yun ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga, ipamumuhay na lang natin. Amen. Ipamumuhay na lang natin. Hallelujah. Sabi niya doon, praise God. Colossians, James chapter 3. Ang dami lang yung verse ng chapter 3 ng James. 18. Umpisahan mo sa 12. Sabi dyan, sino ang marunong at matalino sa inyo? Kung sino daw yung marunong at matalino sa inyo, ipakita niya sa pamamagitan ng mabubuting kabuhayan ang kanyang mga gawa at gawa sa kamuan ng karunungan. Sa English nga, who is wise man and endued with knowledge among you? Let him shew out of good conversation is sa King James, ano yan? King James ba? Okay. Conversation is works with meekness of wisdom. No? His works with meekness of wisdom. Ibig kong sabihin, yun daw pong knowledge na natanggap natin, ipakita
Ipakita natin ito sa pamamagitan ng mga gawa na may kaamuan sa pamamagitan ng ano? Ng wisdom. Sa Tagalog, next verse. Hallelujah. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait at na paninibugo at pagkakakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Pakinggan niyo po ito. Verse 15. Hindi ito ang karunungang bumaba mula sa itaas, kundi nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Sa English na, verse 15. Pagka daw yung puso niya ay may bitter, mapait, this wisdom sent not from above, but is earthly, sensual, and devilish. Hindi po yan sa Diyos. Sa diablo yan. Kasi yung wisdom ng Diyos may meekness, may kaamuan. Verse 16. Sa Tagalog mo ilagay. Pakilagay sa Tagalog. Sapagkat kung saan mayroong paninibugo at pagkakakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawa masama. Next, 17. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay unay-unay, malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaitan, puspos na kawaan, at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Yung pong pamumuhay na pagka po tayo namumuhay ayon sa tinapos na gawa ni Kristo sa pamamagitan ng karunungan o ng wisdom, ganyan daw po ang lumalabas. Ito po ay mapayapa, malinis, banayad, walang intensyon na masama, walang pagmamataas, walang pagyayabang, walang masamang intensyon, walang walang pagkaingit. Ganun daw po yung pamumuhay na dapat na makita sa atin. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. So, paano natin ito may pamuhay? Una, tayuan natin yung tinapos na gawa ni Kristo. Ginawa ka bang matuwid? Tayuan mo yung pagiging matuwid. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 1 to 2. Romans 5 verse 1 to 2. Yaman nga ng mga inaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 2. Sa pamamagitan din naman niya, nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilagi tayo at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, sa English nga itong verse 2, yung nagsisilagi, tinatayuan mo. You stand firm. Hallelujah. By whom also we access by faith into His grace, wherein we stand. Ibig po sabihin, nung stand, yung tinapos na gawa ni Kristo, ano man ang mangyari, tinatayuan mo. Halimbawa, sinabi ng 1 Peter 2:24, sa pamamagitan ng kanyang sugat, pinagaling kayo. Tayuan mo, pinagaling ka na. Hindi tayo na lumalakad. Praise God. Ano man yung nararamdaman mo, ano man yung nakikita mo, na laban doon sa sinabi ng Diyos, huwag mo yung pakinggan. Alisin mo sa isipan mo yun. Ang tayuan mo, yung sinabi ng Diyos. Kasi yung nararamdaman mo, pwede yung magbago. Pero
yung sinabi ng Diyos, hindi yung nagbabago. Ang salita ng Diyos nananatili magpakailanman. Ito ay nananatili noon, ngayon at magpakailanman. Parehas siya. It's the same. Yesterday, today, and forever. Kaya, kung ano man yung iyong nararamdaman, pag sinabi ng Diyos, pinagaling ka na, yun ang tayuan mo. Para malakaran mo yung salita ng Diyos. Para maipamuhay mo. Para maranasan mo yung sinabi ng Panginoon. Kasi hindi mo mararanasan pag hindi mo yan pinaniwalaan at tinayuan. Pwede kang sumampalataya ng walang kabuluhan. Ang sabi doon, 1 Corinthians 15 verse 1 to 2. Tingnan niyo pong mabuti. Ngayon pinapatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo pinangaral na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Ibig sabihin tinatayuan. Verse 2. Sa pamamagitan nito naman ito'y ligtas kayo kung matyaga nyo iniingatan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, pwede mo sabihin na nampalataya ka pero walang kabuluhan. Paano nawawalan ng kabuluhan? Kasi hindi mo tinindigan. Hindi mo tinayuan. Hindi mo pinanatilihan. Hallelujah. Ang salita ng Diyos nagmamanifest kung pinananatilihan mo o tinitindigan mo. Yun ang tunay na pananampalataya. Pero kung nanampalataya ka, o naniniwala ako, pinagaling na ako, naramdaman mo, parang nilalagnat pa ako, sakit pa ito. Hihiga mo na ulit. Hindi ka makakalakad, di mo malalakaran yung kagalingan. Hindi mo mararanasan yung kagalingan. Kasi hindi mo malakaran. Kasi nga, hindi mo tinindigan. Nag-withdraw ka ng faith. Kaya nagiging talunan tayo. Kasi yung faith natin, wini-withdraw natin. Ang righteousness of God, anong sabi ng Panginoon? Paano dapat tayo namumuhay? Tayo mga pinatawad. Romans chapter 1, verse 17. Romans chapter 1, verse 17. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang saan? Mula sa pananampalataya hanggang saan? Hanggang saan? Kinakausap ko po kayo. Ang sabi doon, ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Hindi mo i-withdrawin yung pananampalataya. Tuloy-tuloy. Kaya nga ang sabi dyan, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil just sa live by faith. Yan po ang paraan ng pamumuhay. Paano natin may pamumuhay yung katagumpayan ng tinapos sa gawa ni Kristo? Una, tindigan mo. Pangalawa, lakaran mo. Paano? Mabuhay ka sa pananampalataya. Mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Huwag mong withdrawin yung pananampalataya. Minsan, pag tayo nananalangin, minsan, Lord, ito po, naniniwala po ako, sinasabi na sa mga salita mo. O pagkatapos ng prayer mo, pagkatapos ng amen, nawala na, withdraw mo na yung pananampalataya. Minsan, pag hindi mo naramdaman, hindi mo nakita, minsan, parang hindi dumarating yung pinag-pray mo, hindi tinutugon ng Lord, withdraw mo na yung pananampalataya. Hindi po. Para maranasan mo ang pangako ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang righteousness ng Diyos, it is from faith to faith. Mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Yun po yung sinasabi. Kaya tayo ay mabubuhay sa pananampalataya. Amen? We walk by faith, not by
sight not by feelings, but by faith. Naniniwala po ba tayo sa salita ng Diyos? Yun ang panghawakan natin. Yun ang tayuan natin. Yun ang lakaran natin. Ang sabi doon, John chapter 11 verse 40, ang sabi ng Panginoon kay Martha, ang sabi niya, hallelujah, nang magkagayon nga sinabi sa kanila ni Jesus, 40, na iba yung sinabi ni Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, di ba ka sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. Yung kaganapan, yung kapangyarihan ng Diyos, makikita mo kung ikaw ay sasampalataya. Yung pangako ng Diyos, makikita mo kung ikaw ay sasampalataya. Huwag kang mag-withdraw. Si Martha nag-withdraw eh. Sabi ni Jesus, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay, naniniwala, nananalig ka ba? Opo, Panginoon, ako'y nananalig. O pagdating ko sa libingan, Panginoon, nangangamoy na po yan. Pinipig niya na si Jesus. Nung pinabubuksan ni Jesus, nag-withdraw ng pananampalataya. Saan? Kay Jesus. Sinabi ni Jesus eh. Ba, sabi niya, Panginoon, nagano na yan. Nangangamoy na. Mga kapatid, huwag tayong mag-withdraw ng faith. Amen? From faith to faith. Hallelujah. Ano ba ang sinabi? Galatians chapter 3 verse 11. Tingnan niyo po. Galatians chapter 3 verse 11. Maliwanag na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay saan? Sa pananampalataya. Ibig po sabihin, kung tayo inaring ganap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, mabuhay tayo sa pananampalataya. Ipamuhay natin yung pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Matuwid ka na, naniniwala ka ba na ikay matuwid na? Kung ikay naniwala na ikay matuwid na, ipabuhay mo yung pagiging matuwid mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. May pamumuhay mo, malalakaran mo ang tinapos sa gawa ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung paano ka kung paano mo tinanggap yung kaligtasan, ganun mo din ipamumuhay. Yung kaligtasan, biyaya ng Diyos. Biyaya po ba ng Diyos? Kaligtasan, ipamuhay mo yung natanggap mo to sa pamamagitan ng ano? Pananampalataya. So ipamuhay mo yun. Kaya masabi doon, work out your salvation. Ipamuhay mo yung iyong kaligtasan. Yung bang katwiran, biyaya ng Diyos? Biyaya po ba ng Diyos yung katwiran? So, ipamuhay mo rin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga, ang biyaya ng Diyos, ipamuhay mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Para po, yung tinapos na gawa ni Kristo ay ating maipamuhay. Maliwanag po ba yun? Hallelujah. Hebrews chapter 10 verse 38. Maliwanag na, hindi pa, ayan. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. The just shall live by faith. At kung siya'y umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ang sabi ng Panginoon. Next verse. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa kaililigtas ng kaluluwa. Kapatid, hindi ikaw kasama doon sa bumabalik. Kung ginawa ka ng matuwid, hindi ka kasama sa bumabalik sa paggawa ng kasalanan. Amen? Hindi ka kasali doon. Sabi nga, ngunit tayo
iniwan, hindi ka na bumabalik doon. Hindi ka kasama sa bumabalik at napapahamak. Ikaw yung kasama, saan tayo kasama? Kundi doon sa mga may pananampalataya sa ililigtas na kaluluwa. Hindi tayo ito sa bumabalik. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kasama sa bumabalik. Yung tunay na sumampalataya sa Diyos, yung tunay na naging matuwid, hindi yun bumabalik. Alam nyo, pag bumalik yun, ang sabi niya, 1 John 3:7, 1 John 3:7, Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Pagka yun daw matuwid, gumagawa ng pag hindi gumawa ng matuwid, ano nangyari? Ano ibig sabihin? Pagka hindi gumawa ng matuwid yung matuwid, siya ay, ano sabi dyan? Nadaya. Tama, nadaya? Gusto mo kayo nadadaya ka? Ayaw mo nang niloloko ka ng kahit sinong tao. Ayaw mo nang niloloko ka. Kaya ayaw mo kasama yung manloloko. Kaya naniniwala ako yung katabi mo hindi manloloko. Kasi kasama mo. At saka dito walang manloloko. Meron lang nanloloko minsan. Pero hindi manloloko. Mga kapatid, huwag tayong padaya. Matuwid ka na, tumawa ka na ng matuwid. Para ito ka sa matuwid eh. Nilikha ka ng Diyos para sa mabuting gawa. Anong sabi doon? Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians 2:10. Ikaw ay sapagkat tayo'y kanyang gawa. Sino gumawa? Ang Diyos. Siyang gumawa. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus. Inuhulma ka sa Panginoong Kristo. Nilalang kay Kristo Jesus para saan? Sa mabubuting gawa. Hindi ka para sa masama. Alam niyo na ba yung masama at mabuti? Hindi ka na para sa masama. Kaya nga kailangan know your enemy. Yung pagsisinungaling, yung pagiging mainggitin, yung pagiging chismosa, hindi mo kakampiyan. Yung pagsusugal, paglalasip, hindi mo kakampiyan. Kalaban mo yan. Huwag mong samahan yan. Kaya know your enemy. Ang dami nang napahamak. Tingnan niyo sa kapaligiran. Ang dami nang napahamak. Dahil sa paggawa ng kasalanan. Huwag mo nang yakapin ng kasalanan. Change your mind. At ipamuhay mo yung tunay mong pagkatao. Ikaw ay ginawang matuwid. Huwag mong labanan. Huwag kang gumawa ng laban sa sarili mo. Alam niyo ba na mayroong consequence yung pagka nilalabanan mo yung sarili? Sabi niya, 1 Corinthians 3:17. 1 Corinthians 3:17. Kung sabi ng Diyos nito, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay, sino ang templo ng Diyos? Pinakausap ko po kayo. Sino ang templo ng Diyos? Kung ikaw ay templo ng Diyos, inaangkin mo, templo ka ng Diyos, nasa iyo ang banal na Espiritu. Huwag mong gibain yung templo ng Diyos. Paano ba natin nagigiba yung templo ng Diyos? Pag sinisira mo yung katawan mo,
Nilalagyan mo ng lason yung katawan mo. Ginugugol mo sa bisyo yung katawan mo. Ang sabi ng Diyos, pag giniba ng sino man, gigibain ko rin. Yung sabi ng Panginoon. Kaya may meron pong consequence. Natural consequence. Although wala na itong eternal consequence, pero may natural consequence. Kaya nga, ang templo ay yung tayo yung katawan. 1 Corinthians 6, verse 18. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanan gawin ng mga tao ay nasa labas na katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Nilalabanan mo yung sarili mo. Ikaw ang sumisira sa sarili mo. Kapag ikaw ay matuwid na, ang ginagawa mo, masama pa, kasalanan pa. Ikaw mismo, sinisira mo yung sarili mo. Winawasak mo. Ikaw ang gumagawa ng kapahamakan mo. Hello? Kaya mga kapatid, anong utos nga nandiyan sa Old Covenant Di ba sabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong. Dapat mahal mo yung sarili mo. Mahal mo ba yung sarili mo? Huwag mong labanan yung sarili mo. Huwag kang gumawa ng laban sa sarili mo. Huwag mong gibain yung sarili mo. Ang sabi ng Panginoon, Ephesians 5, verse 28 to 29. Ganito po ang sabi. Ephesians 5, 28 to 29. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Dapat iniibig yung sarili. Huwag mo patayin unti-unti yung sarili mo. Ibigin mo yung iyong sarili. Mahal mo ba yung sarili mo? Ang mahirap naman pagka yung sarili mo na hindi mo pa mahal. At paano ka makapagmahal ng iba? Sarili mo nga hindi mo mahal Kaya yung mga babae, tignan nyo muna yung mga lalaki. Bago nyo sagutin, yung mga dalaga, bago nyo sagutin yung babae, yung lalaking naliligaw sa inyo, tignan nyo muna kung yung sarili niya, minamahal niya. Baka sarili niya, hindi niya mahal, nilalabanan. Ikaw pa kaya mahalin niyan? Hindi ka mamahalin niyan. Sarili niya, hindi niya magawang mahalin. Verse 29. Tingnan niyo po ang sabi dito. Sapagkat walang sinuman na napupuot kailanman sa kanyang sariling katawan. Walang taong napupuot sa sarili niyang katawan. Kundi, kinakandili at minamahal gaya naman ni Kristo sa iglesia. Mahal mo ba yung sarili mo? Mahalin mo. Kinamatayan niya ng Panginoong Jesus. Tinubos yan ng Panginoong Jesus ng kanyang mahalagang dugo. Amen? So, paano tayo makakapabuhay? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano? Ang manampalataya, una, tayuan mo at sumunod iyong lakaran. Tandaan nyo, makakalakad ka lang kung tama ang iyong pagtayo. Right? Tama ang pagtayo, tama ang paglakad. Hindi dapat gumigewang-gewang ka, nakatayo ka, gigewang-gewang. May pananampalataya mo, ganun. Sumasampalataya, hindi. Sasampalataya, hindi. Huwag ka nag-withdraw ng pananampalataya. Kung naniniwala kang matuwid ka na, huwag ka na mag-withdraw. Huwag mo na sabihin yung, minsan lang naman. Huwag ka na mag-withdraw ng pananampalataya. Tayuan mo ng mabuti. Tayuan mo ng matuwid. At para ito ay iyong malakaran. Tandaan, pag tama ang tayo, tama ang paglakad. Pero pagka nakatayo ka pa lang, gumagano'n-ganon ka lang,
kayo ang napaglakad yan, bulong-bulong na. Ha? Kaya dapat tama ang tayo. Ibig sabihin, tama yung tinatayuan mo, tama yung mabuting balitang pananiniwalaan mo, tinatayuan mo mabuti para malakaran mo, maipamuhay mo. Amen? Binigyan tayo ng Diyos, hindi lang ng bagong pagkatao, maging ng bagong paraan ng pamumuhay. Kaya the just shall live by faith. Gusto mo bang magtagumpay sa buhay na ito? Lakaran mo ang tinapos na gawa ni Kristo. Amen? Hallelujah. Ipamuhay mo. Ano yung unang step? By knowing, by renewing, and by living. Living. Ipamuhay mo yung tinapos na gawa ni Kristo. Gusto ng Diyos magtagumpay ka sa buhay nito. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, minsan, ang nagiging sitwasyon natin sa buhay, katulad sa mag-asawa, minsan ang hirap mahalin ang asawa mo. Di ba? Di naman laging gusto mo yung asawa mo eh. Minsan mahirap mahalin yung asawa mo. Pero dahil pinagkalooban ka ng Diyos ng pagmamahal, pagmamahal ng Diyos ang binigay sa'yo, agape lang. Ibig sabihin ng pagmamahal, yung agape lang, ito yung pagmamahal na unconditional love. Hindi ka nagmamahal kasi mabait siya, kasi sumusunod siya sa'yo. Hindi ito naghahanap ng dahilan para magmahal. Ang pagmamahal na ito, kusang ibinibigay kahit sa hindi karapat-dapat. Katulad ng pagmamahal na ibinigay sa atin ng Diyos. Ito yung agape love. Minsan hindi mo karapat-dapat ba itong mahalin? Dapat ba itong pakitaan ng mabuti? Pakitaan ng pagmamahal? Eh hindi ka mahal-mahal. Hindi ganun ang pag-ibig na tinanggap mo sa Diyos. Ang tinanggap mo sa Diyos na pag-ibig, pag-ibig na walang kondisyon. Dahil may pag-ibig ka, kaya ka umiibig. Kaya ang pag-ibig sa asawa mo, ibinibigay mo kahit hindi siya karapat-dapat, kahit masungit siya sa'yo, kahit di kanya pinapansin, patuloy mong minamahal. Kasi may pag-ibig ka ng Diyos. Yun ang pagtatagumpay sa buhay. Yun ang naipamumuhay mo kung ano ang meron ka. Kaya nga, hindi lang yung kung sino ka, kung hindi yung anong meron ka at ano ang kaya mong gawin ngayong ikaw ay na kay Kristo na. Yun po ang tunay na pagtatagumpay. Na ipamuhay mo yung iyong bagong pagkatao. Amen? Yun ang tunay na pagtatagumpay. Pero kung ikaw, nakabase ka sa asawa mo, sa aksyon ng asawa mo, nagre-react ka lang, hindi ka nagtagumpay. Natalo ka, nadaya ka. Bakit? Kasi hindi mo na ipamuhay kung sino, kung talagang sino ka. Hindi mo na ipamuhay. Ganon din sa mga babae. Ang babae, sinasabi, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki. Pag hindi ka nakapagpasakop sa iyong asawang lalaki, no matter what, kasi yun ang sinumpaan mo sa Diyos eh. Magpasakop lang. Pag hindi mo yung naganap, nadaya ka. Nadaya ka ng pride mo. Nadaya ka sa isip mo. Change your mind. Ipamuhay mo kung sino ka. Ang babae, nilikha ng Diyos para saan? Para maging angkop na makakatuwang ng lalaki. Ang pagtulong sa lalaki, maraming paraan, iba-iba. Isa no, pastor, yung asawa mo lalaki, hindi ginaganap yung kanyang tungkulin eh. Paano mo siya tutulungan? Tulungan mo siyang maganap yung tungkulin niya. Kung siya nakakalimot, ikaw magpaalala. Kasama yun sa tungkulin mo bilang asawa. Hindi
siyang magampanan. May paalala, may para matuwid, mabalik ulit doon sa tamang purpose niya, yung asawa mo. At nang sa ganun, na ipumumuhay mo nung ginawa ni Kristo sa iyo. At naigagawa mo lang yan, naipapabuhay mo lang yan sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa iyong nakikita, hindi sa iyong nararamdaman, kung hindi sa pananampalataya. Amen! Doon lang tayo magtatagumpay. Kaya sabi, 1 John chapter 5 verse 4, ano sabi ni Apostol Juan? Yun daw mga anak ng Diyos nagtatagumpay sa sanlibutan ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi niyan, sapagkat sino mang pinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ay ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Makakapagtagumpay ka lang sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng nakikita, nararamdaman, nalalaman, hindi sa pananampalataya sa tinapasigawa ni Kristo. Church, ako naniniwala na lahat kayo dito mamumuhay ng tagumpay. Hindi kayo talunan. Nasa atin ang biyaya ng Diyos, yung masaganang biyaya ng Diyos at kaloob na katwiran. Kapatid, pamumuhay mo na lang. Tinapos na ni Kristo yan. Sabi niya, 1 Corinthians 15:57, sa bawat laban mo, kasi sa pamumuhay sa pananampalataya, hindi yan laging may labanan dyan. Yung bang nararamdaman ko, o yung pananampalataya? Yung bang nakikita ko, o yung pananampalataya? Yung bang sarili kong kaalaman, o yung pananampalataya? Ano yung pamumuhay ko? Ang sabi ng Panginoon, 1 Corinthians 15:57, datapot salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, naglalaban yung nakikita mo at saka yung pananampalataya mo, pero huwag kang mag-alala, bibigyan ka ng tagumpay ng Diyos. Nakatitiyak ka, pag ikaw lumalaban, magtatagumpay ka. Hindi ka lumalaban para magtagumpay. Naglalaban ka nakikipaglaban ka mula sa tagumpay ng Panginoong Hesus. At yung tagumpay ng Panginoong Hesus, magiging tagumpay mo rin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi bibigyan ka ng tagumpay ng Diyos. Amen? Pastor, hindi ko kaya makaiwas sa paglalasing. Bibigyan ka ng tagumpayan ng Diyos. Pastor, hindi ko kaya tumigil sa pagsusugal. Hindi ko magawang magpasama sa asawa ko. Hindi ko magawang mahalin ang asawa ko. Bibigyan ka ng tagumpay ng Panginoon. Laban mo lang. Resist mo lang. Actually, hindi talaga pakikipaglaban. I-resist mo lang. Tatanggihan mo lang. Yung nakikita mo, yung nararamdaman mo, yung sarili mo kaalaman, tatanggihan mo lang. Yung diablo, i-resist mo lang. Resist the devil. And he will flee from you. Matatanggap mo yung katagumpayan. Basta ang hirap mahalin ito eh. I-resist mo yung dahilan na yun. Ang sabi doon, ano yung ating sandata? 2 Corinthians chapter 10, verse 5, kung ano yung mga kaisipan na nagmamataas mula sa karunungan ng Diyos, kunin mo at pailalim mo sa ginawang pagsunod ni Kristo. Nagtetempt ako mag-inom. Naku, nasa isip mo lang yan. Huliin mo yan. Ilagay mo sa ginawang pagsunod ni Kristo. Ano yung ginawang pagsunod ni Kristo? Ginawa kang matuwid sa pamamagitan ng kanyang ginapos na gawa. Matuwid ka, pailalim kayo sa pagiging matuwid. Magtatagumpay ka. Bakit? Bibigyan ka ng pagtatagumpay ni Kristo. Kaya sabi ko, na siyang gumigiba ng mga maling haka at bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibiyag sa lahat ng pag-iisip sa
talima kay Kristo. Meron kang sandata. Huliin mo yan. Amen? Tinuturuan ba tayo ng Diyos? Natututo po ba tayo? Para magtagumpay sa buhay nito? Amen. Yakapin mo yung bagong pagkatao nilikha ng Diyos para sa iyo. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, araw-araw meron laban. Laging meron. Sa Diyos pa ako susunod o sa sarili ko. Laging meron. Pero huwag kang mag-alala. Araw-araw din ang tagumpay mo. I-resist mo lang. Dahil bibigyan ka ng Diyos ng pagtatagumpay. Hallelujah. We are more than conquerors. Higit pa tayo sa mananagumpay. Amen. Yan ang lagi mo sabihin sa sarili mo. Higit pa ako sa mananagumpay. Ano man ang kinakaharap mo, kahit sa mga estudyante, higit ka sa mananagumpay. Hallelujah. Amen. Kapatid, magpasakop ka sa Diyos. Tanggihan mo ang diablo at kalayo ang kanito. Lahat ng maling pakamatmeron, ay lalim sa Diyos Kristo.
kasaganahan ng iyong biyaya, Panginoon, ang katagumpayan sa buhay nito. Mahayag ka, Panginoon, sa buhay nila. Makita ang katagumpayan ng mga tao sa buhay nila, Panginoon, ng kanilang mga kakilala, kanilang pamilya, Panginoon, alang-alang sa iyong pangalan. Salamat po, mahal naman. Sa iyong lahat ng kapurihan, sa iyong lahat ng kalwalatian, kapangyarihan ay sa iyo magpakailanman. Sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ako sa pagkukumunyon. Praise God. Ama, maraming salamat po sa tinapay at sa kaunit. Nasimulo ng iyong katawan na sa amin tatanggapin ngayon na may buong pagpapahalaga, buong pananampalataya sapagkat yan ang nais. Salamat po sa Panginoon Jesus. Sabay-sabay po natin. Taas naman natin ang salo na sinulo ng tulong ng Panginoon sa Kristo. At gayon din naman, hinawakan ng salo pagkatapos na magkahapon na sinasabi. Ang salo nito sa bagong tipan sa aking buhay. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisino sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay mo natin. Ama, maraming salamat po sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng pag-ibig, binigay mo ang pagpunala. Salamat po, Panginoong Jesus, na ikaw ang nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. Salamat din po, Panginoong Jesucristo, na ipinahayag mo sa amin ang mabuting balitang ito upang ito ay lagi namin alalahanin at ipahayag din namin ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ito. Kaya po kami ngayon ay naniniwala
sinusulat. Honor, O God, with your will. Hallelujah. Basahin natin ang 1 Corinthians 16, verse 1 hanggang 2. Praise God. 1 Corinthians 16, verse 1 hanggang 2. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal. Mga banal po ba tayo? Kasama tayo dito. Ay gawin naman ninyo na gaya ng inutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Verse 2, tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ano yung unang araw ng Sanlinggo? Linggo. Ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginawa. Sino po binigyan ng trabaho, ng negosyo, ng Diyos? No? Yung binigyan ng trabaho at negosyo ng Diyos, ang sabi doon, magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginawa upang huwag nang gumawa ng ambagan sa pagpariyan ko. Dapat po ang bawat isa ay magkaloob. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Hallelujah. Ang sabi po doon, 2 Corinthians 9:7. Magbigay ang bawat isa, sino daw magbibigay? Bawat isa. Kasama ka doon? Ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kinakailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Mga kapatid, handa na po ba tayo magbigay? Bilang pagpaparangal sa pangalan natin Panginoon? Handa na po ba? Amen. Masaya po ba kayo? Nagbibigay. Dapat nakangiti, ha? Titingnan ko pagbibigay nyo mamaya. No? So, yung may pagmamalaki natin na, Lord, nagpapasalamat ako sa ginawa mo sa buhay ko. Tanggapin mo ang aking kaloob na ito bilang masaganan mabangok sa iyong harapan. Dapat ganun tayo. Amen? So, sige po, tayo manalangin. Ama, salamat po sa pagkakataon na kami ay iyong binigyan ng pagkakataon na magkapagkaloob. Panginoon, bilang pagpaparangal sa iyong pangalan. Salamat po sa mga trabaho na iyong pinagpala, mga negosyo na iyong pinasagana, pinaulad. Salamat po sa mga karunungan, kakayahan, kalusugan, kalakasan na pinagkaloob mo sa mga kapatid dito upang may magamit nila, Panginoon, para sa kaluluwalhati na iyong pangalan at para po, Panginoon, sa kanilang mga pagkuha ng kayamanan sa mundo ito. Salamat po, mahal na Ama, sa iyong kagandahan, Lord, at pag-ibig sa amin. Sa iyo po lahat ng kapurihan sa ngalan namin, Panginoon Jesus. Amen and amen. Sa
na-bless po ba kayo? Natanggap niyo po ba yung message sa inyo ng Lord? Amen. No? Kaya gusto ni Lord tagumpay ang kanyang mga anak. Amen? Pinalaya na tayo ng Panginoon. Mamuhay tayo gaya ng malaya. Anak ka na ng Diyos, mamuhay ka gaya ng anak ng Diyos. No? Mahal ka ba ng Diyos? Manatili ka sa pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah. So, announcement lang po mamaya. Devotion ng mga praise team. Lahat po ng MAPA Junior, MAPA Senior ng praise team. Alauna po ang ating devotion. Alauna. 1 o'clock. Para po hindi kayo nawawala. Pagka kasi 3, ang daming nagiging dahilan. Gawin na natin 1. So 1 o'clock ang devotion. Yung parent, ano ba tayo? Parenting? Sino ba ang couples niyo? Sino? Jerlyn? Sila Jerlyn ba? 2 o'clock naman po tayo. Couples 2 o'clock. 2 o'clock, sandali lang tayo magko-couples. 2 o'clock lang po. 2 o'clock po tayo. Brother Dan, 2 o'clock tayo ha. Okay. So, invited po yung mga may kakopol. June, 2 o'clock tayo. Okay. So, yun po ang ating announcement. Samahan niyo po ako sa panalangin dahil ako po ay pupunta ng Mindanao this coming 23. Punta ako ng Mindanao. Pupunta rin ng Laguna ba? Gabi ba ako sa Laguna bukas? Pupunta rin po ng Laguna bukas para po magatitid po tayo ng mabuting balita po. Kaya marami pong pinagagawa ang Diyos. Kailangan po natin ng mga manggagawa ng Panginoon. Kung kayo po ay tinawag ng Panginoon, samahan niyo po kami sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Sige po tayo lahat ay tumayo. Pinagpala po ba kayo ng Diyos? Kapurihan natin ang Panginoon. Ang iyong
nagpapala sa aming Panginoon. Salamat po ito'y nagbigay ng kalakasan sa bawat isa, encouragement, na kung paano kami po ay magtatagumpay sa buhay na ito, Panginoon. Yung dahil sa iyong tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, aming Panginoon Jesus. Salamat po, Diyos, patuloy mo kaming paalalahanan, banal na Espiritu, na sa aming pong pamumuhay sa araw-araw. Palagi namin isipin ang ginawa mo, Panginoon Jesus, para sa amin sa krus ng Kalbaryo. Salamat din po sa wisdom, Lord, na binibigay mo sa amin, Panginoon, upang patuloy po namin maalala at huwag namin makalimutan na sa buhay na ito, kami ay magtatagumpay dahil sa iyong kapangyarihan, Jesus. Pinagkakatiwala po namin sa inyo, sandaling ito ang pansamantalang mag-iwalay ng iyong mga anak, Panginoon. Dahil po, Diyos, ang iyong mayamang pag-iingat, ang patuloy na mararanasan namin, Panginoon. Divine protection po na ang siyang palagi namin kasama, Panginoon, dahil ikaw ay kasama namin, Panginoon, sa mga kami naroon. Salamat po, pinagkakatiwala namin sa inyo lahat na sa buong linggo, Panginoon, na darating, Lord, patuloy na namin, Panginoon, mapagigulan. Panawan po ang kagalakan, payapaan sa aming mga puso at higit sa lahat ng katagumpayan na nagmumula sa inyong Panginoon. Lahat ng ito ay dahil sa iyong biyaya mo, Diyos, para lamang po sa inyong kalwalakihan, aming naman sa pangalan ng iyong anak sa Jesus, sa kapangyarihan at patnubay ng iyong banal na Espiritu, kung aming samot na lang. Amen and amen.